Mga paraan na nagpapakita ng ugnayan ng presyo at demand. Ngayong nauunawaan na natin ang konsepto ng demand, alamin naman natin ang iba't ibang paraan kung paano ipinakikita ang ugnayan ng presyo at demand sa economics. May apat na pangunahing paraan: ang demand function, demand schedule, demand curve at ang batas ng demand. Unahin natin ang demand function. Ang demand function ay isang mathematical na paraan na nagpapakita ng relasyon ng presyo at dami ng demand. Sa pamamagitan ng formula, madaling makikita kung paano nagbabago ang dami ng demand kapag nagbabago ang presyo ng isang produkto. Halimbawa, gamitin natin ang formulang ang QD ay katumbas ng 500 bawas sa 3 beses ng presyo, kung saan ang QD ay tumutukoy sa dami ng demand at ang P ay tumutukoy sa presyo ng produkto. Ngayon naman, subukan nating gamitin ang demand function sa pamamagitan ng pagpapalit ng halaga ng presyo o P. Una, kung ang presyo ay 20 piso, ipapalit natin ang 20 sa equation na QD ay katumbas na 500 bawas sa 3 beses ng presyo. Kaya magiging QD ay katumbas ng 500 bawas sa 3 beses ng 20. Ang 3 na minumultiply sa 20 ay 60. Kaya ang 500 bawas 60 ay katumbas ng 440. Ibig sabihin, kapag 20 piso ang presyo, 440 unit ang nais bilhin ng mga mamimili. Sunod naman, kung ang presyo ay 50 piso, ipapalit natin ang 50 sa equation. Magiging QD ay katumbas ng 500 bawas 3 beses ng 50. Ang 3 na minumultiply sa 50 ay 150. At ang 500 bawas 150 ay 350. Kaya, kapag 50 piso ang presyo, 350 unit na lamang ang demand ng mga mamimili. Panghuli, kung ang presyo ay 100 piso, ipapalit natin ang 100 sa equation. Magiging QD ay katumbas ng 500 bawas 3 beses sa 100. Ang 3 na minumultiply sa 100 ay 300. At ang 500 bawas 300 ay 200. Ibig sabihin, kapag umabot sa 100 piso ang presyo, 200 unit na lamang ang nais bilhin ng mga mamimili. Mapapansin na habang tumataas ang presyo, pababa naman ang pababa ang dami ng produktong nais bilhin ng mga mamimili. Makikita natin na mula sa 440 unit, naging 350 unit hanggang sa umabot na lamang sa 200 unit ang demand. Ito ang malinaw na nagpapakita ng batas ng demand. Kapag tumataas ang presyo ng isang produkto, bumababa ang dami ng produktong nais at kayang bilhin ng mga mamimili. Samantala, kapag bumababa ang presyo, mas maraming mamimili ang handang bumili. Sa madaling salita, magkasanuhat o dituwiran na ugnayan ng presyo at demand, kung ang iba pang salik ay hindi nagbabago. Ang ikalawang paraan ay ang demand schedule o schedule ng demand. Ang demand schedule ay isang talahanayan na nagpapakita ng dami ng produktong handa at kayang bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang antas ng presyo. Halimbawa, tignan natin ang talahanayan. Sa punto A, ang presyo ng tinapay ay 20 piso at 50 unit ang handang bilhin ng mga mamimili. Sa punto B, tumaas ang presyo sa 25 piso, kaya't 40 unit na lamang ang nais bilhin. Sa punto C, umakyat pa ang presyo sa 30 piso, kaya 30 unit na lamang ang demand. At sa punto D, naging 35 piso ang presyo, kaya't 20 unit na lamang ang handang bilhin ng mga mamimili. Ano ang mapapansin ninyo sa talahanayan? Habang tumataas ang presyo ng produkto, unti-unti na lamang bumababa ang dami ng produktong nais at kayang bilhin ng mga mamimili. Ipinapakita ng demand schedule ang dituwirang ugnayan ng presyo at demand. Sa pamamagitan ng isang talahanayan, madali nating nakikita kung paano nagbabago ang dami ng demand sa bawat pagbabago ng presyo. Kaya, mahalaga ang demand schedule dahil nagbibigay ito ng malinaw at organisadong talaan ng impormasyon na makatutulong sa atin upang maunawaan ang kilos ng mga mamimili sa iba't ibang antas ng presyo. Mula sa demand schedule, maaari naman tayong gumawa ng demand curve. Ang demand curve ay isang grafiko na nagpapakita ng relasyon ng presyo at demand. Sa graph, ang vertical axis o y-axis ay kumakatawan sa presyo.
Samantalang ang horizontal axis o ang x-axis ay kumakatawan sa dami ng demand. Kapag pinagsama-sama natin ang mga puntos mula sa demand schedule, mabubuo ang isang pababang linya o downward sloping curve. Bakit nga ba ito pababa o direksyong pababa? Dahil ipinapakita nito na habang tumataas ang presyo, bumababa ang demand. At habang bumababa ang presyo, tumataas naman ang demand. Ito ang visual o grapikong representasyon ng batas ng demand. Tandaan na ang demand curve ay mahalagang kasangkapan sa pag-unawa sa kilos ng mamimili sa ekonomiya. Ang ika-4 at pinakamahalagang paraan ay ang batas ng demand. Ayon sa batas ng demand, ipinapalagay na walang ibang salik ang nagbabago maliban sa presyo. Sa madaling salita, kung ang presyo lamang ang nagbabago, ganito ang mangyayari. Kapag tumataas ang presyo, bumababa ang demand. Kapag bumababa ang presyo, tumataas naman ang demand. Halimbawa, isipin natin ang isang loaf ng tinapay ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Maraming mamimili ang kayang bumili nito. Ngunit kapag tumaas ang presyo sa 40 pesos, maaaring kaunti na lamang ang bibili dahil sa mahal na ito. Ito ang tinatawag na inverse relationship o dituwirang relasyon ng presyo at demand. Hindi magkasabay na tumataas ang presyo at demand. Sa halip, kapag tumataas ang isa, bumababa naman ang isa. Ngayon naman, ilalapat natin ang ating natutuhan tungkol sa demand sa pamamagitan ng isang gawain. Sabay-sabay nating sagutan ang talahan na yan gamit ang demand function. Ang ating formula ay ang dami ng demand na katumbas ng 700 bawas sa 20 beses ng presyo. Sa formulang ito, ang QD ay tumutukoy sa dami ng demand o dami ng produktong handa at kayang bilhin ng mga mamimili. Samantala, ang P ay tumutukoy sa presyo ng produkto. Sa gawaing ito, may mga bilang na ang hahanapin ay ang presyo at mayroon ding mga bilang na ang hahanapin ay dami ng demand. Sa unang bilang, ang ibinigay ay 500 kilo bilang dami ng demand. Ang hahanapin natin ay ang presyo. Ipapalit natin ang 500 sa dami ng demand. Ngayon, ililipat natin ang 700 sa kaliwang bahagi ng ekwasyon. Pagkatapos, hahatiin natin ang magkabilang panig sa negatibong 20. Sa makatuwid, ang tamang sagot ay 10 piso at ibig sabihin nito kapag 10 piso ang presyo ng bigas, 500 kilo ang dami ng demand. Sa ikalawang bilang, ang presyo ay 4 na piso. Ang hahanapin natin ay ang dami ng demand. Ipapalit natin ang 4 sa P. Una, 20 na minumultiply sa 4 ay 80. Pagkatapos, 700 bawas 80. Kaya ang tamang sagot ay 620 kilo. Sa ikatlong bilang, ang presyo ay 6 na piso. Ipapalit natin ang 6 sa P. 20 na minumultiply sa 6 ay 120. 700 bawas 120 ay 580. Kaya ang tamang sagot ay 580 kilo. Sa ika-4 na bilang, ang ibinigay ay 300 kilo bilang dami ng demand. Ang hahanapin naman natin ay ang presyo. Ipapalit natin ang 300 sa dami ng demand. Ililipat natin ang 700 sa kaliwa at hahatiin natin ang magkabilang panig sa negatibong 20. Sa makatuwid, ang tamang sagot ay 20 piso. Ibig sabihin, kapag 20 piso ang presyo ng bigas, 300 kilo ang dami ng demand. Sa ikalimang bilang, ang ibinigay ay 460 kilo bilang dami ng demand. Ang hahanapin naman natin ay ang presyo ng produkto. Ipapalit natin ang 460 sa dami ng demand. Ngayon, ililipat natin ang 700 sa kaliwang bahagi ng ekwasyon. Pagkatapos, hahatiin natin ang magkabilang panig sa negatibong 20. Sa makatuwid, ang tamang sagot ay 12 piso. Ibig sabihin, kapag ang presyo ng bigas ay 12 piso, ang 460 kilo ang dami ng demand. Mapapansin natin na habang tumataas ang presyo ng produkto, unti-unting bumababa ang dami ng demand. Muli nitong pinapatunayan ang batas ng demand na nagsasabing may dituwiran o magkasanuwat na ugnayan ang presyo at demand. At dito nagtatapos ang ating aralin tungkol sa mga paraan na nagpapakita ng ugnayan ng presyo at ng demand. Sa ating talakayan, natutuhan natin na may 4 na paraan upang maipakita ang ugnayan ng presyo at demand. Una, ang demand function.
na gumagamit ng mathematical na formula upang matukoy ang dami ng demand. Ikalawa, ang demand schedule na gumagamit ng talahanayan upang maipakita ang dami ng produktong bibilhin sa iba't ibang presyo. Ikatlo, ang demand curve na gumagamit ng graph o kurba upang mailarawan ang dituwirang ugnayan ng presyo at demand. At panghuli, ang batas ng demand na nagsasaad na kapag tumataas ang presyo ng isang produkto, bumababa ang dami ng demand. Samantala, kapag bumababa ang presyo, tumataas naman ang dami ng demand. Kung ang ibang salik ay nananatiling pareho. Naway nakatulong ang araling ito upang mas maunawaan ninyo ang ugnayan ng presyo at demand at kung paano ito nakakaapekto sa mga desisyong ginagawa natin bilang mga mamimili sa ating pang-araw-araw na buhay. Tandaan, ang pagiging matalinong mamimili ay nagsisimula sa tamang kaalaman at maingat na pagpapasya. Maraming salamat sa inyong pakikinig at aktibong pakikilahok. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating lahat.